Oh, so refreshing! Gusto mo bang subukan at inumin itong Coke na ginagawa nila? Parang nakakatakam inumin, di ba? Nakakatakot talaga ito, grabe. Minekos-mekos nila ang paggawa ng peking Coke na aakalain mo talaga na isa itong soft drinks, pero hindi pala. Pagmasdan nyo yung mga equipment na ginagamit nila, mukhang napaka-old, tapos kinakalawang yung itsura, and then hindi pa sila nagsusuot ng gloves. Tapos, aakalain mo talaga na tunay na Coca-Cola yung mga pinaggagawa nila. Aakalain mo talaga na legit na soft drinks ito. By the shape, parang totoo. Tapos yung color, and then the brand. Pero, meron ka makikitang difference dahil hindi siya masyadong bumubula-bula. And then yung itsura niya, parang medyo may pagkakaiba sa legit na soft drinks na yan. Obviously, hindi po ito sa Pilipinas nangyari at mukhang nasa South Asian region dahil sa itsura or lahi ng mga taong ito. Pero pwede rin itong mangyari dito sa Pilipinas, lalo na at may mga grupo na gumagawa talaga ng mga counterfeit items. Kaya panoorin natin yung buong paggagawa nila na pagmekos-mekos sa mga soft drinks na ito. Ito na yung actual na pagmemekos-mekos nila para makagawa ng isang peking produkto ng isang soft drinks. At ginagaya nila yung isang popular na soft drinks na Coke. So makikita nyo yung shape ng bote, tapos I think legit yung bote, kaya lang nire-refill nila na gamit ang ibang sangkap. So parang may tinta na parang coffee brown na kulay ng tubig, tapos yung nire-rebrand nila. So, 'di ba? Ang galing nila. Kaya lang talaga very bawal ito at very delikado ito sa kalusugan natin. Especially kapag ikaw inaakala mong tunay na Coke ito tapos pag inom mo pala, naku, katakot-takot talaga na gastrointestinal related illness ang makakaharap mo at ma-experience mo dahil sa peking soft drinks na ito. Ang hawak ko ngayon ay isang legit na soft drink. So, Coca-Cola product. And hindi po ito sponsored ha. Pero kung makikita nyo kasi, talagang either hindi nila tinanggal ito at nirefill lang nila o kaya meron talaga silang ibang bote na ginamit at parang kinopya din yung brand and nirepack. So parang may nirefill, may nirepack, yung mga ganyan. Pero yung nilalagay kasi nila dito is peke. Nakita nyo naman siguro kung paano niya lagyan. Kung paano niya lagyan ng parang hindi mo alam kung saan galing yung nilagay niya yun, no? Pero ito yung legit, no? Tsaka, mapapansin nyo sa video kanina na hindi siya carbonated. Ito, carbonated siya kasi may mga bubbles. So, subukan nating buksan. So, maririnig nyo yung ano niya. O, yan. Maririnig nyo yung pagka-carbonated kineme niya. So, syempre, iinom tayo ngayon ng Coke. Ayan. So, ako, ang ginagawa ko is ini-island ko para hindi siya masyadong nagbabubbles. So, konti lang, ganyan. Makikita nyo na carbonated siya, may mga bubbles. So, ilagay ko lang muna dito sa window para i-close ko to at para hindi umalingasaw yung kanyang bubbles. Ayan. And, ibabalik ko to sa ref. So, ayan. So refreshing talaga. Hindi ito yung peke na Coke ha. O di ba? Bagay na bagay ngayon na para sa tag-init. Kasi onset na ngayon ng summer or dry season kineme, pero bakit umuulan na every afternoon? So, ang paalala ko sa inyong lahat ay kapag may mga nabalitaan kayo na parang katulad dyan sa video na yan, although ito ay nasa kabilang ibang bansa, mag-ingat pa rin tayo, no? Dapat bumili tayo ng mga products na doon sa supermarket na talagang kilala na, such as sa SM Grocery, yung mga ganyan, para alam natin na legit talaga silang ini-screen yung mga companies talaga na legit na distributors ng ganitong products. Saka siguro yung taste, I believe baka lasang gamot yung peking Coke or peking soft drinks na minimix nila. Ito kasi, hindi eh.
Ayan. So, importante talaga na maging sigurista ngayon kasi hindi basta-basta talaga yung health once na ng tinamaan ka ng sakit sa gastrointestinal system mo. Ang hirap gamutin. Katulad ko na nagkaroon ako ng suspected H. pylori, naging bloated yung tiyan ko, sumasakit kapag every after na kumakain ako, na sobrang parang feeling ko buntis talaga ako. And then, nung naggamot ako, for 2 weeks, hindi siya kinaya ng 1 week. So, 2 weeks. And then, naging okay naman yung tiyan ko. Kaya nag-iingat na talaga ako sa mga kinakain ko. Hmm. Alam nyo, good thing, wala pa naman akong nababalitaan na ganun din yung ginagawa dito sa Pilipinas, no? Buti na lang. Ito kasi, binili namin sa SM Grocery. So, sa supermarket ng SM, last week. Tapos, kung titignan mo dito, yung expiry niya, it will expire sa April 9. Ayan, makita nyo, 9 ng April 2024. So, dapat maubos namin itong Coke before April 9, 2024. So, cheers! Yan. Sana may natutunan kayo dito sa video na ito, especially sa mga lumalaganap ng ganitong klase ng mga modus na sa ngalan ng pera ay talagang pinipeke nila or kinokopya nila at kino-compromise nila yung health para lang makapag-profit sila. Nakakasama yun at very bad yun. Minus points ka sa langit. So I hope na may natutunan kayo dito sa video na ito. This is just a reminder na buti na lang hindi ito nangyari sa Pilipinas. Okay, so sana nakarelate din kayo and comment down below kung meron kayong similar experience or na-witness na parang ganito rin pero ibang produkto. Okay, so you can also request kung ano yung pwede nating i-react. Comment down below or message me directly. Oh, ayan. So follow me na lang sa aking Instagram account, The Story of Anthony. And thank you nga pala sa pagsusubaybay sa mga stories ko. That's all. Always remember na ligtas ang may alam.